Isang matagumpay, pinagpalang pagbati po sa ating lahat na magiliw po nating taga-subaybay dito po sa ating pong programang Tinapay ng Buhay. Ito ang iyong kapatid, kamanggagawa, Bishop Vic Rabara, na patuloy pong nag-aanyaya sa inyo na sa tuwing tanghali, Lunes hanggang Biyernes, tayo po ay magsama-sama sa ilang minuto na pagtalakay po sa mga salita po ng ating Panginoon. Dito po sa St. John chapter 2. St. John chapter 2, babasahin po natin ang verse 1 hanggang verse 11. The Gospel of John chapter 2 verses 1 to 11. Ganito po ang ating mababasa. On the third day, there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim. And he said to them, "Now, draw some," sabi niya, "now draw some out and take it to the master of the feast." So they took it. When the master of the feast tasted the water, now became wine, and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and when the people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now." This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believe in him. Itong istorya po dito po sa Gospel ni John ay madalas nating naririnig, madalas po natin itong napapakinggan sa mga Sunday school teachers, sa mga leaders po natin sa ating may small groups, sa ating mga pastors, at minsan ay ginagamit din po ito na teksto sa tinatawag po na mga kasalan, wedding or wedding anniversaries. Ang istorya, si Mary, si Jesus kasama ng kanyang mga disciples ay naimbitahan sila sa isang kasalan. Sila po ay nagpunta. Hanggang sa doon sa kasalan dumating pagkakataon na naubos na po ang iniinom nilang alak na bahagi ng kanilang kultura, bahagi ng kanilang kasiyahan. At siyempre po, si Mary, natural, ay meron siyang concern sa mga tao. Kung kaya nga't kinausap niya ang ating Panginoon. Ubus na, wala na silang mainom, wala na silang alak. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, isushortcut ko lang po. Hindi pa dumating ang tamang oras para sa akin. Nang ibig sabihin ay hindi pa dumating tamang oras para ako ay gumawa ng himala.
Pero pagkalipas noon ay sinabi ni Mary na, sige, sinabi niya sa mga servants, gawin ninyo kung ano ang kanyang iuutos. Gawin ninyo kung ano ang kanyang ipapagawa. At nabasa po natin, pagkalipas ng ilang sandali ay sinabi ni Jesus, sige, yung mga banga, yung mga jars, tapayan, ay punuin nyo ng mga tubig. At ang sabi ay meron yata ng mga 6 na banga o tapayan na malalaking lalagyan ng tubig. Sa Ilocos, halimbawa, yung gawa ng lupa ay paglalagyan ng mas maraming tubig kaysa yung sa banga, sa Ilocano, banga. Yan ay galing sa clay na hinulma ng mga potter. Yun ay ginagamit yan sa paglalagyan ng tubig. At nung kami po'y maliliit, ay yan po ang lalagyan ng aming tubig, banga, yung medyo malaki-laki. At malamig po ang yung tubig na nakakalagay doon nagiging malamig. Pero yung malalaki, ang tawag sa Ilocano ay bornay. Ganun din, galing din po yan sa lupa na kinurtihan po nila, ginawa po ng mga pattern. So, meron pong malalaki na gano'n, mga 6, nilalagyan ng tubig, kasama po yun sa kanilang seremonya, and so on and so forth, panlinis, panginom, and so on and so forth. At pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ng Panginoon, sige, kumuha na kayo, sumalok na kayo. At ibinigay nila doon sa in charge ng wedding. At nung tikman niya, naging alak nga. Yung tubig na inilagay nila doon sa malalaking jars ay naging alak nga. Hanggang sa dinalan niya ito doon sa ikinasal. At yun nga po, na napatunayan nila na yung tubig ay naging alak. At ang sabi ng banal na kasulatan, na doon ay naihayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, at the same time, nakainom yung mga tao ng best wine, na yun ay isineserve na last wine para sa kanila. And then, of course, ang sabi ay maraming sumampalataya, maraming naniwala, maraming naglagay ng pananampalataya sa Kanya, sa kanilang naging karanasan sa paggawa ng painang himala. Dito po ay meron akong ilang bagay na nakita. Number 1, yung the request. May request si Mary na dahil sa ubos na yung alak, ni-request niya kay Jesus na kung po pwede ay magkaroon ng alak. Dahil naniniwala siya na may magagawa ang Panginoon doon sa kawalan na ng alak. May magagawa siya para doon sa kapakanan ng mga ikinasal, para yung mga tao na dumalo sa kasalan ay patuloy na mag-enjoy doon sa selebrasyon ng tinatawag na kasal. The request. Number 2, nakita ko doon yung response. Initial ang response ng Panginoon, my hour, my time has not yet come. Kaya sabi ni Mary, gawin ninyo kung ano ang kanyang ipapagawa sa inyo. But later on, nung dumating na yung tamang panahon that the glory of God needs to be manifested, ay the water turns into wine. Inutusan niya yung mga servants, punuin ng tubig yung mga jars, at pagkatapos yan ay naging wine. That was the first miracle. That was the first sign that Jesus did. Kaya yung tubig ay naging wine. So, the response was, Jesus turned the water into wine. Kaya po yung sitwasyon ng kasalan ay natugunan, yung sitwasyon ng pangangailangan ng mga tao ay naibigay sa takdang oras at panahon ng ating Panginoon. There was a request, yes, there was a request, but it was in the time and in the hands of Jesus kung kailan talaga magkakaroon ng kasagutan sa request, magkakaroon ng pagbibigay ng pangangailangan ng mga taong nagdiriwang doon sa kasalan. Pangatlo, nakita ko dito, the results. Ang unang resulta dito ay the glory of Jesus Christ was revealed. Nakita nila
talagang kahanga-hanga, kamangha-mangha itong Jesus na ito. Nakita nila yung buhay ng Panginoon na talagang nagiging pagpapala siya sa ibang mga tao. Nakita at naranasan po nila na yung pong kapangyarihan ng Diyos ay nai-reveal, nakita, naranasan nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon na yung tubig ay gagawin niyang alak. Praise be to God. Indeed, with God, all things are possible. So results, ang isa pang results, many people believed in Him, past tense, believe. They put their trust, they put their faith in Him dahil kanilang nasaksihan, naranasan po nila kung sino ang ating Panginoon. The request, the response, the results. Hanggang sa ngayon po, ako'y naniniwala na ito pa rin po yung mga nagiging situations natin at ang Panginoon po is the same yesterday, today, and forever. Yung mga request for our needs in His proper, perfect time ay ibinibigay, ipinagkakaloob niya dahil kailangan po natin. At ang nagiging resulta, lalo tayong napapalapit sa Diyos. Nakikita natin ang mga kaluwalhatian ng Panginoon. Nararanasan natin yung kanyang kapangyarihan, kanyang kaluwalhatian, that indeed with God all things are possible. At tayo po ay napapalapit sa Kanya, napapatatag ang ating pananampalataya. The more na napapalapit tayo sa Kanya, the more na nararanasan natin yung mga kababalaghan, mga himala na ginagawa ng Panginoon, the more naman po na nagkakaroon tayo ng lakas ng pananampalataya dahil na-prove sa atin na yung ating object of our worship, the object of our faith ay totoo na siya ang Diyos na nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Kaya po hanggang sa ngayon, kung mayroon tayong request, may response si Jesus at may resulta na nagaganap po sa atin. Maraming salamat sa istoryang ito na nagpapaalala sa atin na ang Panginoon po, He cares for you. He cares for me. He cares for us. Maraming salamat. Ito muli ang inyong programa Tinapay ng Buhay. Patuloy na nagsasabi na tayong lahat ay mahal ng Panginoon. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Yesus. Shalom to every